So, ayun guys, kwentuhan ko kayo about doon sa naging Europe trip namin. Akala namin makakatipid kami, pero ang ending para kaming sumabak sa Survivor Airport Edition, ganon. Nag-book kami ng aming flight through trip.com papuntang Europe. Siyempre, bilang mga practical travelers, pinili namin yung pinakamura na flight. Yung nabook pala namin na flight is halos lahat mga self-transfer. Tapos, siguro, nadagdagan pa nung nagka-problema sa Middle East, kaya siguro sunod-sunod yung cancellations ng flight namin. And alam nyo ba, if ever na-cancel yung flight mo and magre-rebook ka, kailangan mo munang bayaran yung full na bayad mo doon sa panibagong flight na nabook mo. Then, yung refund mo doon sa previously booked flight, which is yung na-cancel, ilang days mo pa yon makiklaim, depende sa processing ng bank, kung anong bank yung ginamit mo. Sa case namin, medyo natagalan bago dumating yung refund namin. And dahil gusto namin na less hassle na sa biyahe, less stress na, sabi namin, why not na mag-book na lang tayo sa isang malaking airlines para kumbaga sigurado na wala nang masyadong mga cancellations ng flight. And yun na nga, nag-book kami sa Emirates. Akala namin okay na, pero hindi pa pala tapos ang lahat. Etong si Emirates, instead na 5 yung alis namin sa Pilipinas, minove niya ng 4. That time, nasa Bicol pa kami noon. Kapag-book na rin kami ng bus ticket namin. So, no choice kami. Kailangan namin mag-rebook. Yung nabook namin na bus ticket is Elite. Pero nung nag-rebook kami, na-downgrade siya into ordinary bus. And nagbayad pa kami ng tag to 200 pesos per head. At dahil meron kaming 1 day stay sa Istanbul, kailangan din namin kumuha ng e-visa sa country nila. So, yung nangyari, since minove ng Emirates yung flight namin, so hindi na tugma kasi nakapag-book na rin kami ahead ng e-visa namin sa Turkey, sa Istanbul. Hindi tugma yung arrival namin doon sa e-visa namin. So, kailangan din ulit namin kumuha ng panibagong e-visa. Yung e-visa nila is in euro mo babayaran, pero it's around 1,500 to 1,700 pesos. Sa case namin, siguro madali na rin yung naging processing kasi meron kaming Schengen visa. Isa din yun sa hinihingi nila kung anong any other visa or ID na meron ka. Doon na mismo kami sa airport noon nag-ayos kasi hindi kami pinapayagan lumipad na hindi namin nababago yung arrival namin sa Istanbul. To cut the story short, finally nakalipad kami through Emirates and nag-stop kami ng Dubai, and then Dubai punta naman kami ng Istanbul. Dating namin ng Istanbul Airport, walang free internet, lalo na kung hindi ka Turkish citizen, and kung hindi, Turkish Airlines yung booking mo. Pagdating sa internet, sobrang napakamahal ng internet sa kanila. And in our case, hindi pwede na wala kaming internet kasi based na nga sa naging experience namin, kailangan namin tingnan yung flight status namin sa app. So, kailangan talaga namin ng internet connection that time. Around 2,000 pesos. No, depende sa palitan ng Turkish lira. Yun kasi yung pangalan ng currency nila, Turkish lira. So, that time, sa amin, nasa 2,000. Tas yung sunod namin, kasi naubos agad, bumili ulit kami that is only 5 gigabytes. Yon, so napakadali nun na maubos. And dating naman sa food, napaka-pricey din ng mga food doon. Sobra. Ito na yung naging plot twist doon sa naging travel journey namin. 7 hours before next flight namin going to Europe, biglang canceled si SAS ng flight namin. 7 hours before our departure. Doon na mismo sa airport, sila nag-cancel ng flight namin. Ang ending, bumili kami ng panibagong ticket, which is yung Turkish airline na nga. And yung presyo, para kaming umuwi ulit,
Istanbul to Philippines, as in doble talaga yung pamasahe. Honestly, hindi naging maganda yung experience namin doon sa airport. Kasi kapag hindi Turkish airline yung booking mo, parang less priority nila. Medyo naging rude pa yung experience namin doon sa information desk. Nagtatanong kami regarding to our flight on the next day. Pero nung nakapag-book kami with the Turkish Airlines, so yun na, nagbago yung treatment nila, ganun. Yung bagang nagsasalita ka pa, pero yun, nagti-thank you na sila, ganun. Kahit maluwanay naman yung boses mo, magalang ka naman mag-approach, yun nga. Yung masakit pa doon, kasi nalaman namin na 2 months na palang hindi nag-o-operate yung SAS doon sa Istanbul Airport. So, ibig sabihin, parang hindi updated yung mga nandoon na flight na available doon sa trip.com. And hindi yun sinabi sa amin nung information desk, nung nagtanong kami a day before nung flight namin. Kumbaga, 3 hours before ng departure namin, saka namin yun nalaman. So, lesson learned talaga. Bubuk kayo, lalo na sa mga third-party na apps like trip.com. Ido-double check nyo lagi yung mga flights. Especially kapag maraming self-transfer. Hanggat maaari, kung may direct flights, yun. Or mag-direct na lang sa airlines, siguro mas maganda. Sa mga third party, maganda din naman mag-book sa kanila. Pero yun nga, double check nyo lang. Yung mga available na mga flight. Hindi porket mura, nakatipid ka na. Pero, thankfully, nakarating naman kami ng Europe ng safe. Ang masakit, supposedly na budget-friendly na trip namin going to Europe. Inabot siya ng 100,000. One way pa lang yun ha. Hindi pa kami kakabalik ng Pilipinas. Pero no regrets. Kasi sabi nga nila, yung pera na ibabalik. Pero unforgettable experience, yung character development, yung airport trauma, hindi na. Next time, alam na namin kung ano yung mas magandang gawin. Kaso inabot talaga ng 100, oh my God, masakit. Pero in fairness, yung Emirates and then yung Turkish Airlines, masarap yung mga pagkain nila. Sulit na sulit talaga naman puntahan yung Europe kasi isa din talaga yun sa dream country namin. Yun lang.